Ay, salamat sa Diyos. Whew. Salamat sa Diyos. Pumasa ako, kabayan. Ay, naku po, kabayan. Grabe ng buhos ng snow ah. Magdamag ata bumuhos ang snow. Alas 12 na ngayon dito, o magalaaw na dito sa Ontario. Ayan oh, sama ng panahon. Buhos pa rin yung snow. Ang hirap na maglakad dito, kabayan. Ang kapal na ng snow. Ang kapal. Puting puti ah. Ito ang mahirap kapag walang sasakyan dito sa Canada, lalong lalo na pag ganitong weather. Kita nyo naman, puting puti. Ayun ako. Ito ang mahirap ano. Dito sa harap ng apartment namin, private parking ito. So ang magpa-plow dito ay yung apartment administrator o yung may-ari mismo ng apartment. Sila ang in charge na magpa-plow dyan. Linisin nila lahat ng snow. Mag-rent sila ng plow machine o kaya bulldozer. Tatabi nila kasi ang hirap maglakad, kabayan. Dito naman yung diretsong yan, public road yan, saka dito public road. Ang magpa-plow nyan ay yung municipality. Pero kita nyo naman, puti-puti, walang nagpa-plow ngayon. Ito ang mahirap, no? Ito ang mahirap kapag lalong-lalo na sa mga estudyante papasok ng school. Yung maliliit na mga chikiting natin, nahihirapan sila maglakad dito, kabayan. Kasi mayroong mga estudyante na naglalakad lang. Lalo na kapag malapit lang yung school nila, no? Walking distance lang, 200 meters, 500 meters, nilalakad lang nila yan. Pero may mga estudyante naman na mayroong school bus, dito binababa. Pero hindi lahat. May naglalakad, may sumasakay ng school bus. Kaya napakahirap talaga, kabayan, na walang kotse dito sa Canada. Lalong-lalo na kung may pamilya ka, lalong-lalo na kung meron kang maliliit na mga chikiting. Kami nga malalaki na nahirapan maglakad eh. Lalong-lalo na yung mga chikiting natin, ano. Ngayon, absent pala ako ngayon. Kasi nga pupunta ako sa driving center para kumuha ng Class A written exam. Sana loobin ng Diyos na makapasa. Kung gusto mong mag-aral ng driving, truck driving, kabayan, Class A sa ibang probinsya o dito sa Ontario is EZ training driving. Kung gusto mo kumuha ng lisensya, mag-aral ka muna ng lecture, kasi yung training center meron silang lecture na in this online lecture muna bago mag-exam. Kasi kailangan mong pag-aralan yung Class A regulation, kailangan mong pag-aralan yung air brake system, saka yung road sign. Yung road sign self-study na yun, kasi napag-aralan na natin yun kung kukuha tayo ng Class 5 license at saka yung G license. Pero bago ako pumunta doon sa training center, ay magpa-xerox muna ako ng aking pasaporte. Grabing snow. Dito pala sa Canada
Ang layo ng ano, ang layo ng mga establishment na pwede ka magpa-Xerox. Hindi ka sa Pilipinas na halos nasa kanto lang, maliliit na computer shop, pwede ka na magpa-Xerox. Dito hindi. Ang layo. Sasama ko kayo kasi dito self-service ho ang magpapa-Xerox. Okay, tara. So ayan guys, andito na ako sa Drive Test Center. Dito ako mag-i-exam ng Class A. Okay, let's go. Ay, salamat sa Diyos. Whew. Salamat sa Diyos, pumasa ako kabayan sa written test. Grabing nakakaba. Hindi naman sa ano, pero kailangan kasi ipasa. So apat pala yung exam na tinake ko, ano. Yung una, Melt A para sa truck and trailers, 30 yung numbers. Dapat 26 dapat 24 ang tama mo. Pasa ako doon, one take lang. Pangalawa is Melt CF. Yung CF license yun, parang second option kung gusto mo kung ayaw mo mag truck and trailer, kung gusto mong mag coach o bus, yung mga city bus, pero hindi school bus, hindi kasali doon. Pasa din ako kabayan, 30 line items din. Pasado din ako. Yung pangatlong exam ay road sign. Madali lang yung kabayan, self-review lang yun. Kung nakapasa ka sa class 5 saka sa G license, madali lang kabayan ng road sign. Doon na sa pang-apat, Z endorsement, yung air brake system exam. Sa unang take ko kabayan, bumagsak ako kasi ang mali ko 5. Ang correct ko is 15. So, ibig sabihin 20 line numbers dapat ang exam. 20 numbers yung exam. So ang nakuha ko ay 15. So ang mali ko 5. So bumagsak ako. So ang ginawa ko, nag-retest uli ako. Ang bayad ay $16 para sa retake. Unlimited naman yung retake kabayan. Okay, unlimited. So sa pangalawang test doon sa Z o sa air brake system, ang mali ko ay 2 na lang. Ay, salamat sa Diyos. Kapag hirap talaga ako, ay talagang tumatawag ako sa Diyos. Humihingi ako ng tulong paano ba sagutin yung tamang sagot Ayun ako. Pero ang bayad sa buong test kabayan is $122. Dito yan sa Ontario. Di ko lang alam sa ibang probinsya. Okay? So hanggang dito na lang. Ako'y magpapaalam muna kasi uwi na ako. Grabe, ang dilim na dito sa Ontario. Okay, magpapaalam muna mula po dito sa Ontario, Canada. Sudbury, Ontario, Canada. This Dads from Dads Info TV. Shukran kabayan, paalam.